Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1401. Si Luo-Luo ay mas nakakatakot. Siya ay 16 na taong gulang lamang sa taong ito, ngunit naabot na niya ang rurok ng Nirvana Realm sa murang edad. Ang kanyang kakayahan ay malamang na sapat na upang agad na patayin ang lahat ng mga henyo sa Broken Sky City. Hindi banggitin si Luo-Luo, kahit si Yezuan ay maaaring agad na pumatay sa kanya. Hindi ako pupunta. Kung pupunta ako, hindi makukuha niyang master ang unang pwesto. Umiling si Luo-Luo sa lugar ng pagtatanim. Natigilan si Yezuan. Si Luo-Luo ay nasa tuktok ng Nirvana Realm, at kahit siya ay hindi kumpiyansa na matatalo siya. Ang pinakamahalaga, ang kakayahan ni Luo-Luo ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Si Luo-Luo ay nasa Nirvana Realm na. Hanggat makakalusot si Yezuan, makakalusot din siya. Sino ang maniniwala na ang isang teenage Immortality Realm powerhouse? Maging ang mga powerhouse ng Rebirth Realm ay malamang na lumaban para kunin siya bilang kanilang disipulo. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Ang Longevity Grand Meet ay isang grand event na ginaganap sa Broken Sky City bawat taon. Maraming tao ang dumating upang makiisa sa kasiyahan. Ang bilang na natanggap ni Yezuan kahapon ay 666, na nagpatunay na may higit sa 600 katao ang nauuna sa kanya. Sok! Ang daming powerhouse. Tumayo ang matandang puno sa tabi ni Luo-Luo at tumawa ng mahina. Matagal na siyang nasa tuktok ng Nirvana Realm, ngunit dahil kay Yezuan, hindi siya makalusot. Para naman kay Wei Zhenchen, nag-transform siya sa isang maliit na berdeng fox at humiga sa balikat ni Yezuan na may tamad na tingin. Walang sino man ang mag-aakala na ang cute na maliit na berdeng fox na ito ay talagang may lakas na labanan ng isang Immortality Realm. Maya-maya, sunod-sunod na nagdatingan ang mga tao. Maging ang organizer ng event, ang City Lord Mansion ng Broken Sky City, ay dumating na. Bukod sa City Lord Mansion ng Broken Sky City, may dalawa pang pangunahing sekta na nag-sponsor ng Longevity Grand Meet. Ang isa ay ang Mystic Heaven Sect, at ang isa ay ang Northwind Mountain. Ang tatlong puwersang ito ay mayroong Immortality Realm Level 3 powerhouses na nangangasiwa sa kanila. Ang kanilang lakas ay hindi mahina. 17 Immortality Realm powerhouses, at 6 sa kanila ay nasa Immortality Realm Level 2. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Longevity Grand Meet na ito ay hindi nawala ng saysay. Kung makokontrol niya ang lahat ng kapangyarihang ito ng Immortality Realm, ito ay magiging isang malaking kapalaran. Gayunpaman, napakabaliw niyang sinira upang mailigtas si Song Suijing. Ngayong nailigtas na niya si Song Suijing, hindi siya nagmamadali. Kung hindi, maaari niyang direktang mahanap ang may-ari ng Crimson Fire at kunin ito. Hindi nagtagal, nagsimula ang Longevity Grand Meet. Number 1, umakyat ka na sa stage. Ang City Lord Mansion ni Yezuan ay ang Immortality Realm sa Immortality Realm Level 1. Kasunod noon, isang lalaki ang pumunta sa stage. Ang mga disipulo ng Broken Sky City, Profound Heaven Sect, at Northwind Mountain ay lumahok din, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan muna silang masuri. Ang numero 1 ito ay nag-iisang magsasaka. Ang pagsubok ay napakasimple, at ito ay ginawa gamit ang isang espesyal na kristal. Hindi lamang masusukat ng kristal ang antas ng paglilinang ng isang tao, ngunit masusukat din ito ang edad ng isang tao at magbigay ng marka. 8th level ng Nirvana Stage, 43 years old, 70 points. Malakas na sabi ng General Manager ng Broken Sky City. Was to come. 8th level ng Nirvana Stage, 40 years old, 72 points. Numero. Tuldok. Nirvana Realms, 43 years old, 73 points. Ang numerong 3 ay kapareho ng edad ng numero 1. Nasa ika-8 antas din ng Nirvana Realm. Ngunit huwag kalimutan, mayroong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng ika-8 antas ng Nirvana Realm. Ang numerong 3 ay malamang na nasa tuktok ng ika-8 antas ng Nirvana Realm. Isa-isang nagpatuloy ang mga pagsubok. Ang bilis ng pagsubok ay napakabilis. Hindi man lang umabot ng 5 segundo para subukan ang isang tao.
Ang ilan sa mga tao sa harap nila ay mga solo cultivator, habang ang iba ay kabilang sa mga angkan. Ang mga tinatawag na solo cultivator ay mga solo cultivator na hindi sumanib sa anumang puwersa. Hindi nagtagal, 100 tao ang natapos sa pagsusulit. Sa 100 taong ito, ang may pinakamataas na marka ay isang 50 taong gulang na 9th level Nirvana Realm martial artist na may 80 puntos. Ang mekanismo ng pagmamarka na ito ay magkasamang napagpasyahan ng 3 dakilang puwersa. Ang iba pang naruroon ay hindi marunong manghusga, ngunit ang mga may matataas na marka ang nagtala nito. Sumunod, ang mga alagad ng 3 dakilang puwersa ay nagsimula ring lumitaw ng sunod-sunod. 82 puntos, 83 puntos, 85 puntos. Sa isang kisap mata, natabunan nito ang mga sinubak noon. Sa kasalukuyan, 300 katao na ang nasubak, at ang may pinakamataas na score na 85 puntos ay isang young master ng Broken Sky City City Governor's Estate sa ika-9 na antas ng Nirvana Realm sa edad na 43. Halos lahat ng mga taong ito ay may pag-asa na makapasok sa Longevity Realm bago ang edad na 100. Ngunit hindi maiiwasan ang mga aksidente sa landas ng paglilinang. Tila maraming mga henyo ngayon, ngunit wala pang 10% sa kanila ang tunay na nagmature. Ang lahat ng mga taong ito ay napakahina. Hindi napigilan ni Luoluo ang pag-ungol habang nasa pagsusulit. Siyempre, ang mga salitang ito ay binibigkas sa pamamagitan ng voice transmission, kung hindi, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang isang 43 taong gulang na 9th level Nirvana Realm martial artist ay mahina pa rin. Suck. It's already not bad. Kung aakyat ako sa ring, baka hindi na ako makakuha ng 30 points. Nakangiti si Old Tree habang ipinadala niya ang kanyang boses. Nabuhay siya ng ilang daang taon, ngunit nasa ika-9 na antas lamang ng Nirvana Realm ngayon, at siya ay itinuturing na basura sa mga taong ito. Sa sandaling ito, ika-9 na antas ng Nirvana Realm, 30 taong gulang, 72 puntos. Nang pumasok ang boses na ito sa pandinig ng lahat, naging sanhi ito ng pagkagulat ng lahat. 72 puntos. Sa wakas ay lumitaw ang isang taong may 72 puntos. Natuon ang atensyon ng lahat sa binata na nakasuot ng puting damit sa singsing, at may mga nakakilala pa sa kanya. Ito ang young sect master ng Profound Heaven Sect, Ye Tian. So siya nga, balita ko siya ang number 1 genius ng Profound Heaven Sect. Hindi ko ini-expect na sasali din siya. Hindi ba't bullying ito? Buntong hininga, ang Scarlet Blood Fire ay lubhang mahalaga. Paanong ang 3 dakilang kapangyarihan ay handang ibigay ito sa isang tagalabas? Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Suck, anong henyo? Siguradong makakakuha ng 100 points si Young Master mamaya. Bamulong si Luoluo sa pamamagitan ng voice transmission. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at awkward na sinabi, "Ubo, nasa 8th level pa lang ako ng Nirvana Realm. Hindi ba kita pababayaan kung hindi ako nakakuha ng 100 points? Sa anumang kaso, tiyak na makakakuha ka ng mas maraming puntos kaysa sa numero 1 henyo na ito. Young Master, naniniwala ako sa iyo." Nakangiti si Luoluo habang nakataas ang kanyang maliit na kamao. Puno ng tiwala ang malalaking mata niya. Ngumiti si Yezuan at hindi nagsalita. Nagpatuloy ang pagsubok. Ang mga disipulo ng 3 dakilang kapangyarihan ay walang mababang marka. Lahat sila ay higit sa 80 puntos, at ang ilan ay malapit sa 70 puntos. Gayunpaman, ito lamang ang marka ng unang round. May ilang rounds pa para pumunta. Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan. Numero 666. Sigaw ng General Manager ng The Broken Sky City sa ring. This number isn't bad. I wonder kung ilang points ang makukuha niya. Maraming tao ang may ganoong kaisipan sa kanilang mga puso. Nang marinig niya ito, tinapakan ni Yezuan ang kanyang mga paa at tumalon papunta sa ring. Simulan ang pagsusulit. Ipinasa ng General Manager ng Broken Sky City ang test crystal kay Yezuan. Inilagay ni Yezuan ang kanyang palad sa kristal. Sa sumunod na sandali, naglabas ng maliwanag na liwanag ang kristal. Sinulyapan ito ng General Manager ng Broken Sky City at bahagyang nagulat. 8th level ng Nirvana Realm, 26 years old, 75 points.
Kabanata 14:02, 75 puntos. Iyon ay 3 puntos na mas mataas kaysa sa batang lider ng sekta ng Mysterious Heaven Sect, si Etienne. Kasabay nito, ito ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Paano ito posible? Nagulat ang lahat. Hindi kaya ang binata sa entablado ay isang hidden genius mula sa ilang puwersa? Medyo nagulat ang general manager ng Broken Sky City. Hinayaan niyang muling kumuha ng pagsusulit si Yezuan at pareho ang resulta. Paano ito posible? Si Etienne, na nasa kampo ng Mysterious Heaven Sect, ay nagulat. Ang mayabang na siya ay nakakuha na ng unang pwesto sa Longevity Grand Meet. Ngayon, nagkaroon ng problema sa unang round. Ano ang nangyayari? Naaalala ko na mayroong 30 taong gulang na peak 8th level Nirvana Realm martial artist sa Profound Heaven Sect na may score na 88 puntos. Ang binatang ito ay 4 na taong mas bata sa kanya, at ang kanyang aura ay nasa tuktok din ng ika-8 antas ng Nirvana Realm. Sabi ng isang matandang lalaki mula sa Northwind Mountain habang hinahaplos ang kanyang balbas. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ng mga tao sa paligid na ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok na kristal ay kabilang sa 3 pangunahing puwersa. Hindi ito mapeke. 95 points then. First round pa lang. Ang sabi ng gobernador ng Broken Sky City, Yezuan, 75 puntos. Naayos na. Gayunpaman, si Etienne mula sa Mysterious Heaven Sect ay medyo hindi kumbinsido. Matapos maalala ang score ni Yezuan, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, ito ay unang round pa lamang ng Longevity Grand Meet. May 2 rounds pa. Young Master, sabi ko sa'yo mas mataas ang score mo kaysa sa kanya. Nang makita si Yezuan na bumaba sa entablado, ipinadala ni Luo ang kanyang boses sa kanya. Talagang makaka 100 points ka. Ibinahagi ni Yezuan ang kanyang boses ng may ngiti. Ayoko nang tinatitigan ako ng maraming tao. Umiling si Luo. Habang nagkukwentuhan pa lang silang dalawa ay may biglang tumabi sa kanila. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa Immortality Realm Level 2. Ako ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect, Yeteng. Pwede ko bang malaman kung saang sekta ka galing? Kinuyam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamao at nagtanong. Hindi ako kabilang sa anumang sekta. Medyo nagulat si Yezuan. Gayunpaman, alam niya ang dahilan kung bakit naroon ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect. Oh, nagulat ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect. Kung hindi siya nabibilang sa anumang sekta, nangangahulugan ito na nagsumikap si Yezuan upang makarating sa kinaroroonan niya. Ito ay isang bonus. Kailangang malaman ng isa na si Etienne, ang anak ng sect leader ng Profound Heaven Sect, ay kumain ng mahalagang kayamanan ng langit at lupa mula pa noong bata pa siya. Higit pa rito, nagkaroon siya ng patnubay ng iba't ibang eksperto. Mahirap para sa kanya na walang mataas na cultivation base. Nagulat din ang mga tao sa paligid na matamang nakikinig. Tila may magandang puntahan si Yezuan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Yeteng ang pinuno ng Profound Heaven Sect. Kung maaari siyang maging disipulo niya, tiyak na makakalusot siya sa Immortal Realm sa hinaharap. Ang batang babae na ito ay sa sandaling ito, itinuon ng sect leader ng Profound Heaven Sect ang kanyang tingin kay Luo. Huwag mo akong tingnan, 130 years old na ako. Biglang nagpalitaw si Luo. Oh, matapos marinig ito ng sect master ng Profound Heaven Sect, hindi na siya nagtanong pa. May mga taong gusto lang magmukhang bata. Huwag tingnan kung gaano kabata ang isang tao. Maaaring ilang daang taong gulang na ang bonehead. Kunin ang yin yang ancestor halimbawa. Siya ay mukhang isang binata, ngunit siya ay higit sa 800 taong gulang. Gayunpaman, walang gaanong matanda sa lugar na ito. Ang Broken Sky City ay mayroon lamang kasaysayan na 200 taon. Ang iba pang 2 sekta ay may kasaysayan lamang na 300 hanggang 400 taon. Hindi pa sila kasing edad ng pamilya Lo. Sa wakas ay itinuon ng sect leader ng Profound Heaven Sect ang kanyang atensyon kay Yezuan at sinabing, nagtataka ako kung handa ka bang maging disipulo ko. Sa sandaling sinabi niya ito, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa paligid. Gaya ng inaasahan, nandito ang sect leader ng Profound Heaven Sect para mag-recruit ng disipulo.
Kaagad, hindi mabilang na mga naiinggit na tingin ang bumagsak kay Yezuan. Gayunpaman, walang inaasahan na hindi agad sisang-ayon si Yezuan. Pag-usapan natin ito pagkatapos ng Longevity Grand Banquet, casual na sagot ni Yezuan. Anong biro? Hinihiling sa kanya na sumali sa Profound Heaven Sect. Anong international joke? Kung alam ng mga taong ito kung gaano siya katagal bago siya makapasok sa ikawalong antas ng Nirvana Realm mula sa Manifestation Realm, tiyak na bamuka ang kanilang mga bibig ng napakalawak na maaari nilang lunukan ang isang itlog. Pagkatapos ng Longevity Grand Banquet, hindi inaasahan ng sect leader ng Profound Heaven Sect na magbibigay ng ganoong sagot si Yezuan. Marami pa sana siyang gustong sabihin, ngunit biglang may lumipad na tao. Sect leader Ye, hintayin natin hanggang matapos ang Longevity Grand Banquet. Matandang lalaki ang nagsalita, siya ang sect leader ng Northwind Mountain at nasa ikalawang antas din ng Longevity Realm. Tila nagustuhan din niya si Yezuan. Hindi lang iyon, ngunit ang City Lord of Broken Sky City ay nagbigay din ng matalik na tingin. Lahat ng tatlong pangunahing puwersa ay interesado kay Yezuan. Hintayin na lang natin matapos ang Longevity Grand Banquet. Malamig na sumangot si Yeteng at agad na lumipad pabalik sa kampo ng Profound Heaven Sect. Ang eksenang ito ay nahulog sa pandinig ng halos lahat. Iyon lamang ang unang pagtatasa ng aptitude, at si Yezuan ay nakuha na ng tatlong pangunahing puwersa. Tila biglang tumaas si Yezuan. Siyempre, may mga tao din na nakahula sa intensyon ni Yezuan. Ito pa lamang ang unang pagtatasa, at may iilan pang darating. Nahulaan nila na maaaring maging masikat pa si Yezuan. Kapag dumating ang oras na iyon, mas mabibigyan siya ng pansin. Pagkatapos sumali sa isang puwersa, makakakuha din siya ng mas mataas na katayuan. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat sa pagtatasa, at may eksaktong 700 tao. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay alisin ang 600 tao na nireranggo sa ibaba, na naiwan lamang ng 100 tao. Ang unang 100 tao ay nasa itaas lahat ng 70 puntos, at mayroon pang ang iilan na hindi pinalad na maka-score ng 70 puntos at natanggal. Sila ay nireranggo sa pagitan ng 100 at 105. Ang unang 100 ay nakalista. Ang mga ranggo ay, ang mga sumusunod. Nagsimulang ipahayag ng City Lord of Broken Sky City ang mga rangkang. Ang unang pwesto ay natural na si Yezuan na may 75 puntos, at ang pangalawang pwesto ay si Yetian ng Profound Heaven Sect na may 72 puntos. Sa ikatlong pwesto naman, bumaba ito sa 89 na puntos. Para sa ikalawa at ikatlong round, ang City Lord ang bubunot ng nilalaman ng pagtatasa. Naglabas ng maraming palayok ang City Lord of Broken Sky City. Iba-iba ang nilalaman ng ikalawa at ikatlong round ng Longevity Grand Banquet sa bawat pagkakataon. Noong huling pagkakataon, ito ay ang sect leader ng Profound Heaven Sect, at sa susunod na pagkakataon ay ang sect leader ng Northwind Mountain, kaya sa pagkakataong ito ay ang City Lord ng Broken Sky City. Ang City Lord of Broken Sky City ay naglabas ng 2 lote ng kawayan ng sunod-sunod. Ang ikalawang round, ang Illusion Array Test. Ang ikatlong round, ang Attack Power Test. Panipi. Malakas na inihayag ng City Lord of Broken Sky City, pakitungo sa entablado. Ang Illusion Array Test ay naset up ng isang eksperto upang makita kung sino ang maaaring mas mabilis na masira ang array. Tulad ng para sa Attack Power Test, hindi na kailangang sabihin, "Young Master, gawin mo ang iyong makakaya." Ngumiti si Luoluo at ipinadala ang kanyang boses. Ngumiti si Yezuan at tumalon din sa entablado. Ang Illusion Array Test ay isang pangkaraniwang pangyayari para sa kanya. Sa mata ng pahayag, nakikita niya ang lahat. Nang magtipon ang lahat ng 100 tao sa entablado, nagpatuloy ang City Lord of Broken Sky City, mangyari na maupo. Kapag nagsimula na ang pagsubok, tatayo ang unang taong makakabasag ng ilusyon. Ang pagbasag ng ilusyon sa isang hininga ay 79 na puntos, ang dalawang paghinga ay 78 puntos, at iba pa. Sinunod ni Yezuan ang kanyang mga tagubilin at umupo. Kabanata 1403, as usual, ay set up natin ang Ichthyosaur Illusory Array. Sabi ng matanda mula sa Beifeng Mountain. Walang problema, nagsimula agad silang dalawa sa pag-set up ng Illusory Array. Wala pang kalahating minuto,
natapos ang array. Kapag ang isa ay nahulog sa ichthyosaur illusory array, ang isa ay makaramdam ng isang pamumula. Sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa Dragon Gate at pagbabagong anyo sa isang dragon ay maituturing na matagumpay na nasira ang array. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Hayaan ang pagsubok ng illusory array na magsimula. Sa sandaling matapos magsalita ang City Lord of Broken Sky City, na-activate ng dalawang eksperto ang ichthyosaur illusory array. Sa isang iglap, ang daan-daang kalahok sa field ay nahulog sa illusory array. Maging si Yezuan ay ganoon din. Sa sandaling ito, hindi ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation. Nakita niyang nasa tubig siya at maraming isda ang lumalangoy sa paligid niya. Siya ay naging isang carp. Ang kanyang mga braso, binti, at ulo ay nawala lahat. Isa na siyang carp. Maliban sa paglangoy, wala siyang ibang kakayahan. Maging ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nawala. Napaka-advance ng array kaya naisip ng mga tao na isa silang carp kahit naka-cross-legged sila sa lupa at nakapikit. Bagamat gusto ni Yezuan na makipaglaro sa illusory array, nagpasya siyang gamitin ang Eye of Revelation para matiyak na hindi siya magkakamali. Gayunpaman, ito ay pagkatapos lamang ng 5 paghinga. Sinira ng Eye of Revelation ang lahat ng illusory arrays. Pagkatapos ng tahimik na pagbibilang sa kanyang puso, hindi idinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang tumayo mula sa lupa. Matagumpay niyang nasira ang array. Ang eksenang ito ang naging sanhi ng pagkatulala ng lahat ng naruroon. Sa 5 paghinga lang, nasira ni Yezuan ang illusory array. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na si Yetian ng Profound Heaven Sect ay nasa illusory array pa rin. Siya ay nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Ang batang ito ay maaaring bihasa sa array formations o ang lakas ng kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa kay Yetian. Marami sa mga eksperto ang nag-isip ng gayon sa kanilang mga puso. Nasira ni Yezuan ang illusory array sa 5 paghinga, na nangangahulugang mayroon siyang score na 75 puntos. Nauna pa rin siya sa 75 puntos sa 2 round. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Longevity Grand Meet na lumitaw ang ganoong marka. Ang unang round ng Longevity Grand Meet ay hindi magbabago. Ito ay isang pagsubok ng kakayahan. Maaaring may ilang pagkakaiba sa ikalawang round, ngunit marami ang nakabunot ng illusory array test sa ikalawang round. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang iskor na 170 puntos sa 2 round. Ang mga tao sa ibaba ng entablado, ang mga tao, habang inaalala nila ang eksena noong tinanggihan ni Yezuan ang pinuno ng sect. Oo naman, may trump card si Yezuan at kailangan na ipagpatuloy ang pagsabog. Si Yezuan ang sect leader, ang pinuno ng sekta ng Bundok Beifeng ay pinuno rin ng sekta ng Bundok. Parang mag-aagawan sila. Pagkatapos ng isa pang 3 paghinga, sa wakas ay nagtagumpay si Yetian ng Profound Heaven Sect na masira ang hanay ng ilusyon. Puntos. 72 puntos. Sa unang round, mayroon din siyang 72 puntos, at ngayon ay mayroon pa siyang 72 puntos. Sa kabuuan, mayroon siyang 184 na puntos, na isang buong 6 na puntos na mas mababa kaysa kay Yezuan. Ano? Nang imulat ni Yetian ang kanyang mga mata at tumayo, nakita niya ang tuwid na likod ni Yezuan. Siya ay Yeye Array. Kailangang malaman ng isang tao na para makakuha ng mataas na marka, espesyal na hiniling niya sa eksperto sa pagbuo sa kanyang sekta na iset up ang ichthyosaur illusory formation at espesyal na nagsanay sa loob ng ilang panahon. Maaari siyang tumawid sa Dragon Gate at masira ang illusory array sa loob ng 8 paghinga. Paano niya inaasahan na mas mabilis si Yezuan kaysa sa kanya? Imposible iyon. 72 puntos. Sinulyapan ng punong ketiwala ng Broken Sky City si Yetian at iniulat ang iskor. Kasabay nito, binibigkas niya ang marka ni Yezuan. 75 puntos. Nagulat si Yetian. Tumingin siya sa likod ni Yezuan na may hinanakit. Ninakaw ni Yezuan ang kanyang kulog sa unang round. Ninakaw ni Yezuan ang kanyang kulog sa ikalawang round. Paano niya ito natitiis? Ang ikatlong round ay isang pagsubok ng lakas ng pag-atake. Ako ay nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm, at ang batang ito ay nasa ika-8 antas lamang. Isasara ko ang puwang sa isang iglap.
Napaisip si Ye Tian sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng lakas upang labanan ang isang dalubhasa sa Immortality Realm. Hanggat hindi sinunog ng eksperto sa Immortality Realm ang kanyang life force, kaya niyang labanan ang mga ito. Hindi siya naniniwala na nasa pangalawang pwesto pa rin siya pagkatapos ng ikatlong round. Unti-unting lumipas ang oras, di nagtagal, natapos na ang second round. Ang illusory array ay hindi isang makapangyarihan. Lahat ng daan sa kanila ay matagumpay na nasira ang illusory array. Ang pinakamatagal na nakuha nila ay 30 paghinga, na 70 puntos. Idinagdag ng Chief Steward ng Broken Sky City ang dalawang score ng mga kalahok at iniulat ang huli. Sa tuwing iuulat niya ang pangalan ni Ye Tian, ang mga mata ni Ye Tian ay mapupuno ng sama ng loob. Siya ay palaging nasa unang lugar sa Profound Heaven Sect. Paano siya nasa pangalawang pwesto sa pagkakataong ito? Ang ikatlong round ay isang pagsubok ng lakas ng pag-atake. Pagkatapos, magsalita ng punong katiwala ng Broken Sky City, bigla siyang naglabas ng isang higanteng baw ng pagong mula sa kanyang yin at yang ring. Ito ang tortoise shell ng Profound Spirit Tortoise. May nakakilala dito, kalokohan. Ang ikalawang round 2 taon na ang nakakaraan ay pagsubok din ng lakas ng pag-atake. Sinubukan ito gamit ang tortoise shell ng Profound Spirit Tortoise. Ang baw ng pagong ng Profound Spirit Tortoise ay espesyal na pinadalisay. Nabalitaan ko na ang baw ng pagong ay maglalabas ng iba't ibang kulay ayon sa lakas ng pag-atake. Pula, orange, dilaw, berde, asul, lila, pilak, at ginto. Kung ito ay ginto, ito ay mag-iiwan ng marka sa balat ng pagong. Narinig ni Yezuan ang tungkol sa pinagmulan ng shell ng pagong mula sa mga tao sa paligid niya. Sinasabing ang Profound Spirit Tortoise ay isang walang kamatayang antas na Tongtian Beast. Kahanga-hanga ang depensa nito, kahit na ang isang level 2 immortal level expert ay maaaring hindi mapatay ang Profound Spirit Tortoise. Sige, ako na ang magdedetermina ng score. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang iyong pinakamalakas na atake. Magsisimula tayo sa ika-100 na pwesto, sabi ng Chief Steward ng The Broken Sky City. Pagkatapos, ang mga kalahok sa arena ay umatras sa gilid habang ang punong katiwala ng Broken Sky City ay nakatayo sa kabilang panig. Ginamit niya ang kanyang manifestation force upang suportahan ang shell ng Profound Spirit Tortoise na may taas na 10 metro. Profound Sun Swordplay. Ang espadang nasa kamay ng ika-100 pwesto ay biglang nasunog at tinaga niya ang kabibi ng pagong. Whoosh! 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 Ang pag-atake ng apoy ay tumagos sa hangin at tumpak na tumama sa shell ng Zuanling Giant Turtle. Bang! Nawala ang apoy. Swoosh! Ang shell ng pagong ng Profound Spirit Tortoise ay kuminang. Ito ay asul, medyo madilim ang kulay pero hindi purple. Sa makatuwid, dapat itong nasa pagitan ng 60 at 70 puntos. Tiningnan ito ng Chief Steward ng Castellan Mansion at inihayag, 67 points. Ang ika-100 pwesto ay nakakuha ng higit sa 70 puntos sa una at ikalawang round. Gayunpaman, nakakuha siya ng 67 puntos sa pagsubok ng lakas ng pag-atake. Ito ay hindi inaasahan. Tanging ang nangungunang 10 lugar ang gagantimpalaan. Ang ika-11 hanggang ika-100 na lugar ay hindi nakatanggap ng anumang mga gantimpala. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naruroon lamang upang ipakita. Wala silang pakialam sa mga gantimpala. Pagkatapos, oras na para sa ika-79 na lugar upang simulan ang pagsusulit. 72 puntos. Ang punong katiwala ng Castellan Mansion ay patuloy na nagpahayag. Isa-isang sinimulan ng mga kalahok ang pagsusulit. Si Yezuan na nasa gilid ng arena ay walang pakialam. Masyadong mahina para sa kanya ang mga pag-ataking iyon. Kabanata 1404, hindi pa banggitin na si Wei Zhenchen ay nakalusot na sa Immortality Stage 1, si Yezuan ay mayroon pa ring Divine Sword Bloodline, Immortal Phoenix Bloodline, Matchless Flame Dragon Slash, Killing Intent Explosion at Burning Sky Peel. Kahit na ang isang Immortality Stage expert ay hindi makakalaban sa kanya sa mga tuntunin ng attack power, lalo pa ang isang Nirvana Realm expert. Isa-isang sinubak ang mga kalahok. Hindi nagtagal, turn na ng top 10. Ang top 10 ay ang mga elite ng 3 puwersa at lahat sila ay stage siyam na Nirvana Realm martial artists. 87 puntos.
87 puntos. 88 puntos. Ang ikatlong pwesto ay ang batang gobernador ng Broken Sky City. Gayunpaman, mas matanda siya ng 3 taon kay Ye Tian at umiskor siya ng 70 puntos sa isang strike. Ang susunod ay si Ye Tian mula sa Mysterious Heaven Sect. Panoorin mo akong bawiin ang mga puntos. Ngumuso si Ye Tian sa kanyang puso at lumabas. Gamit ang kanyang espada, misteryosong Heaven Sword Skill, swoosh. Isang sinag ng sword light ang tumagos sa hangin at tumama sa shell ng Mysterious Spirit Tortoise. Bitik. Isang malutong na tunog ang narinig. Ang pag-atake ay talagang nabasag ang shell ng Mysterious Spirit Tortoise. Kulay dark gold iyon. 96 points. Inihayag ng General Manager ng Broken Sky City. Ang kanyang lakas sa pag-atake ay 76 na puntos. Bilang karagdagan sa dating iskor na 184 na puntos, mayroon siyang kabuuang 280 puntos, na mas mataas ng 10 puntos kaysa sa batang gobernador ng Broken Sky City. Sa kasalukuyan, si Ye Zuan ay mayroong 275 puntos, na 170 puntos. Kung gusto niyang magpatuloy na maging una, kailangan niyang umiskor ng hindi bababa sa 70 puntos. Ngunit yung iilan sa ikawalong antas ng Nirvana Stage Martial Artists mula noon, ang pinakamataas ay 80 puntos lamang. Ngumuso si Ye Tian at sumulyap kay Ye Zuan. Parang sinasabi niya, basura, kung may lakas ka ng loob, subukan mong maka-90 points. Pinili ni Ye Zuan na huwag pansinin ang nakakatuwang titig ni Ye Tian. Pangalawang pwesto ang pangalawang pwesto. Gusto mong mauna. How dare you challenge me? Pagkatapos, hahayaan kitang maging pangalawang lugar magpakailanman. Number 1, lumabas ka at subukan. Sigaw ng General Manager ng Broken Sky City. Nag-walk out si Ye Zuan. Nasa kamay niya ang Scarlet Flame Sword, isang high-grade divine artifact ng ikalimang hakbang. Kanina lang, nakalkulan na niya ang depensa ng Mysterious Spirit Giant Tortoise at kumpiyansa siya na makakalusot siya rito. Gayunpaman, hindi magiging masaya ang pagbubutas. Sa totoo lang, ang mga nakapaligid na eksperto ay hindi masyadong optimistiko kay Ye Zuan. Naramdaman lang nila na si Ye Zuan ay isang talento na maaaring hubugin. Gayunpaman, si Ye Zuan ay nasa ikawalong antas lamang ng Nirvana Realm kung tutuusin. Mahirap para sa kanya na talunin si Ye Tian sa pagsubok ng lakas ng opens iba. Kung ang brat na ito ay makaka-score ng 90 points sa attack power test, aaminin ko ang pagkatalo. Hey, hindi naman siguro ganoon. Tignan mo ang tiwala niya. Ang gwapo niya, gusto ko siyang pakasalan. Ito ang sinabi ng isang dumaan na dilag. Gayunpaman, siya ay ginayuman na ni Luo Luo at maaaring ituring na kasabwat ni Luo Luo. Nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba ng arena. Sa oras na ito, biglang itinaas ng Chief Steward ng Broken Sky City ang kanyang kamay at sumigaw, "Silence!" Agad na tumahimik ang mga tao. Sok! 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 Biglang tumawa ng kakaiba si Ye Zuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay direktang umatake. Raging Inferno Sword Technique. Swish! Isang nagninangas na espada chi ang tumusok sa hangin. Ang paglipat na ito ay isang mataas na antas ng Nirvana Divine Ability na kakakopya lang niya, at ito ay nagkataong may fire attribute. Dagandong, ang sword chi ay naglaslas sa shell ng pagong ng Mysterious Spirit Giant Tortoise, at isang malutong na tunog lamang ang maririnig. Isang bitik ang lumitaw sa shell ng pagong. Bitik. Kasabay nito, may nakasisilaw na gintong liwanag. Natahimik ang buong crowd. Isang lamat ang lumitaw, at isang gintong liwanag ang namukadkad. Ito ay hindi bababa sa 70 puntos. 71 puntos. Matapos matigilan sandali, nag-anunsyo ang Chief Steward ng Broken Sky City. 71 puntos. Ang score ni Ye Zuan. 75, 75, 71, kabuuang 281 puntos. Mas mataas lamang ng 1 punto kaysa sa pangalawang pwesto Ye Tian. 1 punto, lagok. Matapos marinig ang score na ito, biglang lumakas ang lalamunan ni Ye Tian ng mapait na likido, ngunit pilit niyang pinigilan ito. Hindi, imposible ito. Dinilat ni Ye Tian ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Siya, na nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm, ay talagang natalo. Paano ito naging posible?
Hindi lang niya ito inaasahan, ganoon din ang naramdaman ng mga tao sa paligid niya. Kung ikukumpara sa iba, kakaunti lang ang nag-aakalang makaka-score si Yezuan ng 70 puntos. Gayunpaman, nalampasan ni Yezuan ang inaasahan ng lahat at gumawa ng gintong liwanag. Pagkatapos ng 3 round ng pagsubok, si Yezuan ang unang nireranggo. Ang Crimson Blood Fire ay kanya. Ang batang ito ay isang mahuhubog na talento. Dapat natin siyang makuha. Kumislap ang mga mata ng sect leader ng Mysterious Heaven Sect. Ang talento ni Yezuan ay higit kay Yetian, at tiyak na siya ang magiging pinakamalakas na tao sa Mysterious Heaven Sect sa hinaharap. Gayunpaman, ang iba pang dalawang pangunahing puwersa ay nakatingin din sa kanya ng may pag-iimbot. Alam ng sect leader ng Mysterious Heaven Sect na tiyak na hindi sila Otres. Pagkatapos, nakadepende ang lahat kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Mysterious Heaven Sect ay ang unang puwersa na nagpaabot ng isang sanga ng oliba kay Yezuan. Sige, tapos na ang pagsubok. Kung gayon, ang punong katiwala ng Broken Sky City ay malapit nang ipahayag ang pangkalahatang mga resulta. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang hamarang, teka. Habang tumutunog ang boses, napunta ang tingin ng lahat sa taong iyon. Ang taong iyon ay talagang si Yetian. Pakiramdam ko, ang pag-atake ngayon lang ay mabibilang na 70 puntos. Biglang sabi ni Yetian. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, naramdaman ng mga tao sa paligid na si Yetian ay medyo talo. Halos lahat ay nag-isip na ang gininto ang liwanag ay may markang 71 katao, at ang punong katiwala ng Broken Sky City ay hinuhusgahan din ito na 71. Hindi kailangang lumaban muli si Yezuan. Itong batang ito, ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect ay medyo hindi nasisiyahan dahil si Yetian ay talagang umarte na parang natalo sa harap ng napakaraming tao. Isa itong kahihiyan sa kanya at sa Mysterious Heaven Sect. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan. Kung tutuusin, anak niya si Yetian. Nais din niyang makuha ni Yetian ang unang pwesto dahil hindi mura ang reward para sa unang pwesto. Bagamat hindi masama ang talento ni Yezuan, hindi siya kabilang sa anumang sekta. Sino ang nakakaalam kung sasali siya sa Broken Sky City o Mount Beifeng? Kung ang Crimson Blood Fire ay nahulog sa kanyang mga kamay, hindi ba ito ay isang kawalan? Ito, sinulyapan ng punong katiwala ng Broken Sky City ang City Lord. Hindi niya magawa ang desisyon sa bagay na ito. Kung 90 points, kapareho ng score mo, 280 points. Gayunpaman, hindi ito 70 puntos dahil lang sa sinabi mo. Habang nagsasalita ang City Lord of Broken Sky City, nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo para tingnan si Yezuan at sinabing, "Binata, ano sa palagay mo?" Dahil ang isang tao ay may pagdududa, pagkatapos ay susuriin ko ito muli. Casual na sagot ni Yezuan. 71 puntos, ngunit ito ay sinabi na 70 puntos. Siya ay lasing. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang magbigay ng 2 o 3 higit pang mga puntos. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng anumang pagtutol si Yetian. Hindi masyadong convincing ang attack power test. Bakit hindi tayo lumaban? Kung manalo ka, mauna ka. Si Yetian ay medyo nataranta at nagalit, kaya sinabi niya ang mga walang utak na salita. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, nagmura sila sa kanilang mga puso. Kabanata 1405, sa sandaling ito, medyo namumula ang mga mukha ng mga tao mula sa Profound Heaven Sect. Nakapagtataka na ang eldest senior brother ng Profound Heaven Sect ay maaaring napakakapal ng balat. Ang City Lord of Broken Sky City ay nagpipigil ng tawa at lumingon kay Yezuan, "Ano? Sa palagay mo, ang labanang ito ay nakatadhana na maging hindi patas," ngunit naramdaman niyang hindi ganoon kadali si Yezuan, kaya tinanong niya ito. Nang inakala ng halos lahat na hindi papayag si Yezuan, casual na sumagot si Yezuan. "Hindi bale, mag-away tayo." Nagkibit balikat si Yezuan. "Ano?" Ang sagot nitong ikinagulat ng lahat. Sumang-ayon si Yezuan. Anong klaseng biro ito? Si Yezuan ang numero 1 henyo ng Profound Heaven Sect, isang 9th level Nirvana Realm martial artist. Sa totoo lang, nang sabihin ni Yetian na gusto niyang hamanin si Yezuan, pinagsisisihan na niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang sasang-ayon si Yezuan.
Nililigawan mo si kamatayan, sigaw ni Ye Tian sa mahinang boses. Hindi tiyak kung sino ang mamamatay sa huli. Kumpiyansa ang sagot ni Ye Zuan. Masyadong tamad si Ye Zuan na gamitin ang kanyang Eye of Soul sa gayong tao. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Ang pinakamagandang paraan ay turuan siya ng leksyon at ipaalam sa kanya ang kalawakan ng langit at lupa. Dahil pumayag ka, pagkatapos ay lumaban tayo. Kung sino ang manalo ay makakakuha ng Crimson Blood Flame, na nasa ika-84 sa Exceptional Flame List. Sabi ng City Lord of Broken Sky City. Nang marinig ito, mataktika ring tumalon ang mga nakapaligid na tester palabas ng ring. Maging ang City Lord ng Broken Sky City ay ganoon din ang ginawa. Pagkatapos, itinaas nila ang protection na Porma Sion sa paligid ng singsing. Ano ang itinuturing na panalo? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Ye Zuan. Sige, ako na ang maghuhukom mamaya, sabi ng City Lord of Broken Sky City. Sige, tumango si Ye Zuan at dahan-daang lumakad papunta sa kabilang panig habang hawak ang Crimson Flame Sword sa kanyang kamay. Nagsimulang huminga ang lahat sa audience sa konsentrasyon. Naglakas loob si Ye Zuan na tanggapin ang laban, na nangangahulugan na mayroon siyang tiyak na antas ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na sumugal sa Crimson Blood Flame. Kung nanalo si Ye Tian, ito ay makatwiran. Kung mananalo si Ye Zuan, magiging kahanga-hanga iyon. Si Ye Tian, na paspusang inalagaan ng Profound Heaven Sect, ay hindi man lang matalo si Ye Zuan, na pinaghirapan niya ng husto. Paano pa siya magkakaroon ng mukha para mabuhay sa mundong ito? Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang brat na ito, pero talagang naglakas loob siyang tanggapin ang hamon. Si Ye Tian ay labis na nalungkot dahil siya ay talagang minamaliit ni Ye Zuan. Hindi matitiis. Simulan na. Nang makitang halos tapos na silang dalawa sa kanilang paghahanda, sumigaw din ng malakas ang Chief Steward ng Broken Sky City. Nagsimula na ang labanan. Ang isa ay nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm habang ang isa ay nasa ika-8 antas ng Nirvana Realm. Dahil sa kataasan ng kanilang mga kaharian, si Ye Tian ay bahagyang mapagbigay. Mababa ka sa akin ng isang kaharian, kaya bibigyan kita ng 3 galaw, hindi 5 galaw. Mapagbigay na sabi ni Ye Tian. Bibigyan kita ng 10 galaw. Biglang gumanti si Ye Zuan. Ano? Naghinala si Ye Tian na nagkamali siya ng narinig. Hindi ba ito si Ye Zuan ay medyo masyadong mabangis? Binigyan niya talaga siya ng 10 galaw. Sige, dahil nililigawan mo si kamatayan, kaya huwag mo akong sisihin. Ang mga mata ni Ye Tian ay kumikislap, may halong bakas ng pagpatay na layunin. Ang kakayahan ni Ye Zuan ay nalampasan na niya. Kung siya ay papasok sa Profound Heaven Sect, kung gayon siya ay ganap na mapipigilan. Sa oras na iyon, sino ang makakaalala sa kanya, Ye Tian? Bukod dito, para mapigilan ang dalawa pang kapangyarihan na makuha ang kayamanan, nagpasya siyang patayin si Ye Zuan. Si Ye Zuan, na nagtataglay ng bloodline ng God of Slaughter, ay napakasensitibo sa layuning pumatay. Naramdaman na niya na gumawa na si Ye Tian ng hakbang para patayin siya. Para sa mga gustong pumatay sa kanya, walang pakialam si Ye Zuan kung anong klaseng background mayroon sila. Lahat sila ay papatayin. Mamatay ka na, kuya. Agad na sumabog si Ye Tian at mabangis na sinaksak ang kanyang espada patungo kay Ye Zuan. Ang pag-atake na ito ay ang parehong ginamit niya sa pag-atake sa shell ng Mysterious Spirit Giant Tortoise. Walang inaasahan na gagamit si Ye Tian ng ganoong kalaking hakbang sa simula pa lang. Parang gusto niyang agad na patayin si Ye Zuan. Ang bastos na ito, biglang umupo ng tuwid ang City Lord of Broken Sky City. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-bold si Ye Tian. Hindi pa banggitin na siya at ang sect leader ng Northwind Mountain ay lubos na nag-isip kay Ye Zuan. Maging ang sect leader ng Profound Heaven Sect ay gustong tanggapin si Ye Zuan bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake ni Ye Tian ay napakabilis. Kahit na sila ay nasa ikalawang antas ng Immortality Stage, hindi nila maaabot ang yugto sa oras. Ang bastos na ito, ang sect leader ng Profound Heaven Sect ay sumigaw sa kanyang puso. Alam niya ang lakas ng pag-atake ni Ye Tian. Ang pag-atake na ito ay sapat na upang banta ang Immortality Stage. Hindi banggitin si Ye Zuan, na nasa ika-8 antas ng Nirvana Stage.
Tila babagsak ang isang kababalaghan. Sa katunayan, isang kababalaghan ang mahuhulog, ngunit tiyak na hindi ito si Yezuan. Hindi ka karapat-dapat na patayin ako. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang direktang nilalalas niya ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Hindi na kailangan ni Yezuan na gamitin ang unparalleled Flaming Dragon Slash para harapin si Yetian, na wala pa sa immortality stage. Isang gintong nag-aalab na dragon ang lumabas at bumangga sa liwanag ng espada. Whoosh! Ang sword light ay agad na sinunog ng gintong nagniningas na dragon ni Yezuan. Kasabay nito, ang gulat na si Yetian ay nilamon din ng gintong nagniningas na dragon. Ang bilis ng pag-atake ni Yezuan ay mas mabilis pa kaysa kay Yetian. Tianir, ang sect leader ng Profound Heaven Sect, si Yeteng, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Hindi lang iyon, pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Ngayon lang, umiskor si Yezuan ng 71 puntos sa attack power test, ngunit nakakuha si Yetian ng 75 puntos sa attack power test. Ngayon, madaling natalo ng atake ni Yezuan ang atake ni Yetian. Nangangahulugan ito na ang lakas ng pag-atake ni Yezuan ay lumampas sa 75 puntos at umabot pa sa 100 puntos. 100 puntos ng lakas ng pag-atake. Isa itong pag-atake na maaaring tumagos sa shell ng Mysterious Spirit Tortoise. Paano ito makakamit ng isang ikawalong antas na Nirvana stage? Imposible. Habang ang lahat ay nabigla pa, ang gintong nagniningas na dragon ay nawala na ng walang bakas. Kasabay nito, nawala rin ang figure ni Yetian. Si Yezuan lamang ang naiwan sa larangan ng digmaan, kasama ang kanyang interspatial ring at sandata na nakakalat sa lupa. Ang sandata na ito ay kay Yetian. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, na kumakatawan na si Yetian ay talagang pinatay ni Yezuan. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng lahat, mabilis na tumawid si Yezuan at inalis ang young sect leader ng Profound Heaven Sect, ang interspatial ring at armas ni Yetian. Oh, medyo maraming bagay. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Nasanay na siyang pumatay ng mga henyo sa isang iglap. Not to mention a 9th level Nirvana stage martial artist, kahit isang immortality stage martial artist ay hindi makakayanan ang ganoong pag-atake kung hindi nila susunugan ang kanilang life force. Si Yezuan lamang ang naiwan sa larangan ng digmaan. Nagulat ang lahat sa ibaba ng larangan ng digmaan. Instant kill, may instant kill talaga. Karapat-dapat si Yezuan na maging numero 1. Gayunpaman, pagkatapos patayin ang young sect leader ng Profound Heaven Sect, gusto pa ba ni Yezuan na mabuhay? Nang makita ng sect leader ng Profound Heaven Sect na ang kanyang anak ay naging abo, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Wala siyang pakialam habang umuungal at agad na sumugod sa arena. Ay hindi, ang mga ekspresyon ng gobernador ng Broken Sky City at ng sect leader ng Northwind Mountain ay lubhang nagbago. Dapat malaman ng isang tao na ang sect leader ng Profound Heaven Sect, si Yeteng, ay nasa Immortality Stage 2. Kung gusto niyang patayin si Yezuan, ito ay isang piraso ng cake. Kabanata 1406, Yeteng, maawa ka. Nagmamadaling sumigaw ang gobernador ng Broken Sky City. Sa kasamaang palad, huli na. Nakagawa na si Yeteng ng kanyang hakbang. Gayunpaman, bago iyon, nagawa na ni Yezuan ang kanyang hakbang. Narinig ko na ang Crimson Blood Fire ay ibinigay ng Profound Heaven Sect. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at biglang kumilos ng si Yeteng ay pumasok sa arena. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Ang pag-ataking ito ay mas malakas kaysa sa pumatay kay Yetian dahil si Yezuan ay napalitan na ng 8th level Nirvana Realm Burning Sky Peel. Whoosh! Whoosh! Ang higanteng gintong nagniningas na dragon ay umungal. Anak, gusto kitang patayin. Si Yeteng, ang sect leader ng Profound Heaven Sect, ay sumigaw. Sa pagkakataong ito, buong lakas siyang umatake at hindi sinunog ang kanyang buhay upang madagdagan ang kanyang vital energy dahil si Yezuan ay isa lamang 8th level Nirvana Realm martial artist. Ang paggamit ng lahat ng kanyang lakas upang harapin ang isang junior ay hindi katanggap-tanggap. Paano niya nasusunog ang kanyang buhay?
Gayunpaman, tiyak na dahil dito na siya ay nagdusa ng malaking pagkatalo sa paghaharap na ito. Dagandong, nagsagupaan ang higanteng Golden Flaming Dragon at ang sect leader ng Profound Heaven Sect. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, talagang nang ibabaw si Yezuan. Inatake ng Golden Flaming Dragon ang sect leader ng Profound Heaven Sect na ikinagulat niya. Ang kanyang pag-atake ay talagang mas mababa kaysa kay Yezuan. Paano naging posible iyon? Bang! Ang sect leader ng Profound Heaven Sect ay pinalipad at bumagsak sa defensive formation. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Whoosh! Nang mawala ang gintong nag-aalab na dragon, isang gintong hiwa ang tumama. Sa malutong na tunog, naputol ang kaliwang kamay ng sect leader ng Profound Heaven Sect. May interspatial ring sa kaliwang kamay niya. Ang sect leader ng Profound Heaven Sect ay nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Pinatunayan nito na ang lahat ay totoo at hindi isang ilusyon. Siya, isang eksperto sa Immortality Realm Level 2, ay pinutol ng isang junior ang kanyang kamay. Talaga bang hindi ito isang ilusyon? Laking gulat ng lahat na naruroon kaya hindi sila nakaimik. Nakatayo silang nakaugat sa lupa na parang mga estatwa. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang sect leader ng Profound Heaven Sect, si Yeteng, ay handang tanggapin si Yezuan bilang kanyang disipulo. Ngunit ngayon, talagang pinutol ni Yezuan ang kanyang braso. Napakalaki ng kaibahan kaya mahirap tanggapin ng lahat. Sa oras na nag-react ang sect master ng Profound Heaven Sect, ang kanyang naputol na braso ay nahulog na sa mga kamay ni Yezuan. Nagkataon, tinanggal ni Yezuan ang kanyang interspatial ring. Talagang mayroong crimson blood fire sa interspatial ring, na iyon mismo ang kailangan ni Yezuan. Ding! Nilamon na ng host ang scarlet blood fire. Ding! Nakapasok na ang host sa ika-9 na antas ng Nirvana stage. Ding! Nakumpleto na ng host ang espesyal na leveling up na misyon. Ang reward ay ang Immortal Divine Phoenix Bloodlines Rebirth from the Ashes Advancement minsan. 3 notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Sa wakas ay nakapasok na si Yezuan sa 9th level ng Rebirth Realm, at pagkatapos ay mabilis niyang nilamon at nakapasok sa tuktok ng 9th level ng Rebirth Realm. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Not bad, ang Rising from the Ashes ay nag-evolve na talaga minsan, mas lumakas pa ang recovery ability nito. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Sa kasalukuyan, ang Immortal Divine Phoenix Bloodline ay ibinahagi sa 3 kayamanan. Dahil nag-evolve ang Rising from the Ashes, maa-upgrade ang lahat ng 3 kayamanan. Ang Scarlet Blood Fire ang reward para sa unang lugar ng Longevity Grand Meet. Gayunpaman, dahil agad niyang napatay ang pangalawang lugar na si Yetian, natural na siya ang unang pwesto. Sa makatuwid, ang Scarlet Blood Fire ay orihinal na pag-aari niya. Tungkol naman sa iba pang mga kayamanan, ang mga iyon ay mga bagay lamang na inagaw niya, kaya kanya pa rin ang mga iyon. Sa sandaling ito, ang sect master ng Profound Heaven Sect, si Yeteng, ay nakatingin kay Yezuan ng may pagtataka. Nakalusot siya habang nakikipaglaban. O maaaring si Yezuan ay orihinal na nasa ika-9 na antas ng Nirvana stage. Ang aura ng peak ng ika-9 na antas ng Nirvana stage. Ang batang ito ay talagang pinigilan ang kanyang cultivation level. Sa labas ng arena, ang City Lord of Broken Sky City at ang Sect Master ng Mount Beifeng ay tumingin sa gulat. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama nila na ito ay hindi masyadong posible. Ang unang round ng Longevity Grand Meet ay upang subukan ang antas ng cultivation at edad ng isang tao. Kahit na hindi nila mapeke ang test crystal, lalo pa si Yezuan. Higit pa rito, sa ilalim ng maingat na mga mata ng napakaraming powerhouses, imposible para kay Yezuan na itago ang kanyang cultivation level. Sa madaling salita, nakalusot si Yezuan on the spot. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makalusot mula sa tuktok ng ika-8 antas ng Nirvana stage hanggang sa ika-9 na antas ng Nirvana stage, pabayaan pa hanggang sa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana stage. Tao pa ba ang batang ito? Maraming tao ang nag-iisip ng gayon sa kanilang mga puso. Sect Master Ye, alam mo ba kung bakit ko siya tinanggihan? Sabi ni Yezuan na may ngiti sa kanyang mukha. Ngayon lang, nang gusto siyang kunin ng Sect Master ng Profound Heaven Sect bilang disipulo,
gusto ni Yeshua na maghintay hanggang matapos ang Longevity Grand Meet. Naisip ng mga tao sa paligid na gusto ni Yeshua na gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng higit na atensyon. Ngayon, tila hindi ito ang kaso. Bilang ikawalong antas ng Nirvana Stage Martial Artist, nasugatan niya ang pangalawang antas ng Longevity Stage Martial Artist. Ngayong nakapasok na siya sa tuktok ng ikasyam na antas ng Nirvana Stage, mahirap sabihin kung matatalo ng Sect Master ng Profound Heaven Sect si Yeshua. Kunin siya bilang isang alagad. Anong biro? Sino ka ba talaga? Ang Sect Master ng Profound Heaven Sect ay sumigaw sa mahinang boses. Imposibleng hindi kabilang sa anumang sekta ang isang taong may ganoong talento. Sa makatuwid, nahulaan niya na si Yeshua ay dapat mula sa isang sekta na mas malakas kaysa sa Profound Heaven Sect. Bakit ba pakialam mo sa sasabihin ko? Hindi mapakali si Yeshua na makipag-usap sa Sect Master. Sabi niya, ang Crimson Blood Fire ay ang gantimpala para sa unang lugar, kaya tatanggapin ko ito. Tungkol naman sa iba, tatanggapin ko ito bilang kabayaran sa pagkakasala sa akin. Panipi. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. I don't care who you are. Since you dared to kill my son, don't think that you can leave this place alive. Galit na sabi ng Sect Master ng Profound Heaven Sect. Sa pagkakataong ito, gagawin niya ito ng totoo. Kasabay nito, ang lahat mula sa Profound Heaven Sect ay naglabas ng kanilang mga sandata at tumayo sa parehong panig ng Sect Master ng Profound Heaven Sect. Kung ganoon, kakatayin ko ang buong Profound Heaven Sect. Umakyat ka kung maglakas loob ka. Huminto si Yeshua sa kanyang kinatatayuan at malamig na sinabi. Kaagad pagkatapos, 4 na elder mula sa Profound Heaven Sect ang sumugod mula sa kampo ng Profound Heaven Sect, kasama ang formation expert na nagtayo ng Ichthyosaur Illusory Formation. 4 sa kanila ay nasa Immortality Realm Level 1 at ang isa ay nasa Immortality Realm Level 2. Ngayon, hindi makatakas si Yeshua. Gobernador, nang makita ng General Manager ng Broken Sky City ang sitwasyon, hindi niya maiwasang lumingon para tingnan ang gobernador ng Broken Sky City. Mukhang malakas ang background ni Yeshua. Kung siya ay namatay sa kanyang Broken Sky City, paano kung ang puwersa sa likod ni Yeshua ay dumating upang patayin siya? Maghintay tayo at tingnan. Mahinahong sabi ng gobernador ng Broken Sky City. Pakiramdam niya ay hindi madaling mamamatay si Yeshua. Kahit na ang kanyang mga kalaban ay 5 powerhouse na nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya, si Yeshua ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kaba. Halata namang may trump card siya. Sa kabilang banda, nakita ng Sect Master ng Northwind Mountain na ang gobernador ng Broken Sky City ay walang balak na kumilos, kaya hindi rin siya nagplanong kumilos. Ngayong walang kinalaman ang usaping ito sa kanila, ayaw na nilang makisali. Patayin. Habang sumisigaw ang Sect Master ng Profound Heaven Sect, ang iilang tao sa arena ay sabay-sabay na kumilos. Kasabay nito, ang Sect Master ng Profound Heaven Sect ay sumugod din kay Yeshua nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang 4 na elder ng Profound Heaven Sect ay hindi umaatake kay Yeshua, kundi ang Sect Master ng Profound Heaven Sect. Whoosh! 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 Biglang umihip ang hangin. Nagulat ang Sect Master ng Profound Heaven Sect. Hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ng 4 na matatanda. Paano ito naging posible? Kabanata 1407. Bang! 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 Ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect ay nagluwa ng subo ng dugo matapos tamaan ng 4 sa kanila. Sa kabutihang palad, sinunog niya ang kanyang habang buhay upang harangan ang pag-atake. Kung hindi, bangkay na siya ngayon. Hindi niya moari kung bakit siya inatake ng 4. Ngunit ngayon, wala nang oras para isipin ang tanong na ito, dahil napatayo na ni Yeshua ang kanyang daan patungo sa kanyang likuran. Mata ng assassination. Misteryosong Heaven Sword Technique. Swish! Sa malutong na tunog, ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect ay biglang pinugutan ng ulo. Ang unang pag-atake pagkatapos ng Eye of Assassination ay nagkaroon ng 30% na pagtaas sa lakas ng pag-atake. Ang Mysterious Heaven Sword Technique ay isang longevity divine ability, kaya hindi mahina ang attack power nito. Napakaganda nito para sa malapit na pagpatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa isang kisap mata,
ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect ay nahulog. Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na may plop, ang iba pa sa mga tao ay hindi pa nakapag-react. Ang ilan sa kanila ay iniisip pa rin kung bakit ang apat na elder ng Mysterious Heaven Sect ay palihim na umaatake sa sect leader. Ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect, na nasa level 2 ng Immortality Realm, ay namatay ng ganoon. Bagamat si Yezuan ay hindi nagkukulang sa cultivation resources, ang kulang sa kanya ay ang Mysterious Flame. Gayunpaman, napakataas pa rin ang layunin ng pagpatay ng isang level 2 Immortality Realm expert. Dahil ang kabilang partido ay dumating upang mamatay, bakit hindi sila kunin ni Yezuan? Hindi lamang iyon, ngunit si Yezuan ay kikitil din ng buhay ng apat na elder. Hiss. Apat na malutong na tunog ang sunod-sunod na narinig habang ang apat na ulo ay sunod-sunod na inihagis. Ang mas nakakagulat ay ang apat na elder ay hindi namatay sa kamay ni Yezuan. Nagpakamatay sila. Pagkatapos, ang kanilang interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Ang magagandang bagay sa interspatial rings ay agad na sinipsip sa devouring space. Sa pagkakataong ito, ang Mysterious Heaven Sect ay nagpadala lamang ng 5 eksperto sa Immortality Realm, ngunit ngayon, lahat sila ay bumagsak. Matapos itong makita, ang mga tao mula sa Broken Sky City at Mount Beifeng ay hindi maiwasang manginig. Ang kanilang lakas ay katulad ng Mysterious Heaven Sect. Kung sila nga sa pagkakataong ito, marahil, ang Young City Lord of Broken Sky City ay subconsciously na napalunok din ng kanyang laway. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang medyo maganda ang ikatlong pwesto. Habang tahimik ang buong lugar, biglang lumingon si Yezuan at tumingin sa City Lord of Broken Sky City. Ito ay nagpang-inig sa City Lord. Duan kong City Lord, saan mo nakuha ang shell ng Mysterious Spirit Giant Tortoise na ito? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Ang shell ng Xuanling Giant Turtle. Ang tanong na ito ay nahulog sa tainga ng lahat ng naruroon. Hindi nila maintindihan kung bakit nagtatanong si Yezuan ng ganyan sa ganoong okasyon at sa ganoong oras. Ito ang nakuha ko sa Turtle Ridge Mountain. Ang City Lord ng Broken Sky City ay matapat na sumagot. Ang Tortoise Ridge Mountain ay nasa hilagang silangan ng Broken Sky City. Maraming profound spirit giant turtles doon. I see. Salamat. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat at pagkatapos ay tumalon sa entablado. Wow, young master, ang gwapo mo. Nang makitang bumababa si Yezuan, ikanaway din ni Luo ang kanyang maliliit na kamao. Ngayon pa lang, handa na siyang sumugod para tumulong. Gayunpaman, nalutas ni Yezuan ang problema sa isang kisap mata. Halika, punta tayo sa Turtle Ridge Mountain. Sabi ni Yezuan kay Luo. Maraming profound spirit giant turtles sa Turtle Ridge Mountain. Ito ang target ni Yezuan. Matapos makapasok sa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Realm, alam ni Yezuan ang pangalan ng huling Heavenly Flame, ang Turtle Spirit Earth Fire. Ang Turtle Spirit Earth Fire ay nireranggo sa ika-80, isa sa Heavenly Flame list. Karaniwan itong ipinanganak sa katawan ng isang makalangit na pagong. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta sa Turtle Ridge Mountain upang makita kung ang Turtle Spirit Earth Fire ay ipinanganak sa katawan ng isang profound spirit giant turtle. Hanggat maaari niyang makuha ang Turtle Spirit Earth Fire, maaari niyang maayos na makapasok sa Immortality Realm. Hindi lamang iyan, si Luo at ang lumang puno ay maaari ding masira ng sunod-sunod. Kakakuha lang ni Yezuan ng Crimson Blood Fire at nakatanggap siya ng balita tungkol sa Turtle Spirit Earth Fire. Itinuring siyang maswerte. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, inilabas ni Yezuan si Luo at ang Old Tree mula sa Broken Sky City at nagtungo sa Hilagang Silangan. Kasabay nito, sa Mysterious Heaven Sect. Grand Elder, masama ito. Isang managing elder ng Jade Tablet of Life Ancestral Hall ang sumugod sa isang bamboo forest sa likod ng Profound Heaven Sect. Kuya Yuan, bakit ka nagmamadali? Nagtataka namang lumabas ang isang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang 4 na Jade Tablets of Life ng sect leader at ang 4 na matatanda ay nabasag na lahat. Ang elder na namamahala sa Jade Tablet of Life ay nagulat sa katakutan. Ano? Nang marinig ito,
iminulat ng matanda na nakasuot ng puti ang kanyang mga mata. Ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect ay apo niya. Nasa Levi 2 siya ng Immortality Realm. Paano siya mamatay? Hindi lang iyon, ngunit ang 4 na elder na nasa Levi 1 ng Immortality Realm ay nasa parehong sitwasyon din. Nagdala sila ng mga tao sa Broken Sky City para sumali sa Longevity Grand Ceremony. Paano sila mamamatay? Nagulat ang matanda na nakasuot ng puting damit. Sa sandaling ito, kung narito si Yesuan, tiyak na makikilala niya itong nakaputing nakasuot na elder. Siya ang eksperto na muntik na siyang mahuli noong araw na iyon. Kasabay nito, siya rin ang escort ng Xuanming Duo Demons. Sa sandaling ito, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay mabilis na umalis sa Mysterious Heaven Sect at nagtungo sa Broken Sky City. Pakiramdam niya ay may nangyari sa Broken Sky City. Marahil, nagsanib puwersa ang Governor's Mansion ng Broken Sky City at Mount Beifeng at pinatay ang mga tao ng Mysterious Heaven Sect. Kung ganoon nga, tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang mga taga Broken Sky City at Mount Beifeng. Pagkatapos ng kalahating araw, nakarating siya sa Governor's Mansion ng Broken Sky City. Duan Chong, lumabas ka dito. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nakatayo sa langit sa itaas ng Governor's Mansion at galit na sumigaw. Pagdating niya, isang matanda ang lumipad palabas ng Governor's Mansion. Siya ang dating gobernador ng Broken Sky City, ang Duan Chong na binanggit ng matanda na nakasuot ng puti. Nasa Levi 3 siya ng Immortality Realm. Duan Chong, ang lakas ng loob mo. Bago pa matapos magsalita ang matanda na nakasuot ng puting damit, pinutol na siya ni Duan Chong. Ye Wen, tingnan mo itong scryer recording at malalaman mo. Hindi nagsalita si Duan Chong at binato ang isang scryer recording crystal. Isa itong recording ng scryer na naitala ng isang tao kalahating araw na ang nakalipas, mula sa simula hanggang sa katapusan. Kinuha ni Ye Wen ang scryer recording crystal at gulat na tiningnan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinakita sa kanya ito ni Duan Chong, ngunit naunawaan niya ito pagkatapos mapanood ito ng ilang sandali. Ano, itong lalaking to, nagtaas ng kilay si Ye Wen. Nakilala niya ito, nakilala niya si Ye Zuan. Ito ang taong pumatay sa kanyang apo sa tuhod na si Ye Tian at apo na si Ye Teng. Siya ang lalaking nagpakamatay at naging abo. Kasabay nito, siya ang taong hinahanap ng Xuanming Duo Demons. Bagamat iba ang mukha ni Ye Zuan, ginamit niya ang Peerless Flame Dragon Slash. Siya iyon. Ang Xuanming Duo Demons ay nagsabi na si Ye Zuan ay tuso at alam kung paano itago ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang tanging bagay na hindi nagbago ay ang Peerless Flame Dragon Slash. Pagkatapos ng kamatayan ni Mo Xiaoye, walang ibang nakakaalam ng Peerless Flame Dragon Slash. Sa makatuwid, sigurado si Ye Wen na ito ay si Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na darating si Ye Zuan na kumakatok sa kanyang pintuan at papatayin ang mga tao mula sa Mysterious Heaven Sect. Paghihiganti kaya ito, hindi maiwasan ni Ye Wen na mag-isip. Kabanata 1408. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Ye Wen ay hindi alam ni Ye Zuan na siya ang matandang sect leader ng Mysterious Heaven Sect. Aksidente lang na napatay niya si Ye Tian, Ye Teng at ang 4 na elder ng Mysterious Heaven Sect. Itinala ng floating image crystal ang pag-alis ni Ye Zuan, kasama na noong tinanong ni Ye Zuan ang gobernador tungkol sa shell ng Mysterious Spiritual Tortoise, Bundok Pagong. Kinusot ni Ye Wen ang kanyang mga mata, tumalikod at umalis. Pagkatapos ay pumasok siya sa underworld ng Broken Sky City. Inutusan sila ng Xuanming Duo na ipaalam sa mga elite sa underworld kapag may balita tungkol kay Ye Zuan. Sa sandaling iyon, papunta si Ye Zuan sa Bundok Pagong. Makalipas ang halos isang araw, nakarating na rin siya sa Bundok Pagong. Narinig ko na maraming immortal level na Mysterious Spiritual Tortoise sa Tortoise Mountain. Gayunpaman, dahil ang Mysterious Spiritual Tortoises ay may malakas na depensa, napakahirap na patayin sila kapag nagtago sila sa kanilang shell. Kaya naman hindi gaanong tao ang pumupunta rito. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Bihira sa kanya ang pumatay ng Heaven-reaching beast. Kadalasan, papatayin lang niya ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito sa pagkakataong ito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi magiging madali para sa kanila na mahanap ang Earth Fire.
Gayunpaman, si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation. Nakikita niya ang katawan ng mysterious spiritual tortoise. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na hanapin ito. Bukod pa rito, mayroon siyang ilang katulong, sina Luo-Luo, ang matandang puno at Wei Zhenchen na nakalusot sa antas na walang kamatayan. Agad silang pumasok sa bundok pagong. Sa daan, nakita niya ang maraming mahiwagang espiritual na pagong. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasa antas ng nirvana. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Yezuan ang mahiwagang espiritual na pagong. Pinatay niya silang lahat at itinago sa kanyang planta. Sa normal na mga pangyayari, mas mataas ang ranggo ng mysterious spiritual tortoise, mas mataas ang posibilidad na ang earth fire ay maisilang sa katawan nito. Kaya naman, nakatuon si Yezuan sa antas na walang kamatayang mysterious spiritual tortoise. Nahanap na, sa unang oras na pumasok si Yezuan sa Tortoise Mountain, sa wakas ay nakita niya ang unang immortal level na mysterious spiritual tortoise. Kahit na ang mahiwagang espiritual na pagong ay walang earth fire sa katawan nito, ito ay isang kayamanan pa rin. Espesyal ang profound spirit giant tortoise. Maaaring takpan ng shell nito ang lahat ng laman at dugo nito. Kapag ito ay lumiit sa shell, ito ay magiging mahirap. Umaasa sa Eye of Revelation, nakakakita si Yezuan mula sa malayo. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Misteryosong Heaven Sword Art, swish. Isang sinag ng sword light ang dumaan at agad na tumagos sa ulo ng mysterious spirit tortoise. Pagkatapos, tinusok nito ang buong katawan. Ang pag-ataking ito ay dinurog ang lahat ng mga organo sa katawan ng mysterious spirit tortoise, kabilang ang puso nito. Instant kill. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, mabilis na lumapit si Yezuan at iniligpit ang bangkay. Ang bangkay ng heaven-reaching beast ay walang gaano. Ang mahalaga ay ang kaluluwa ng hayop, na ilang beses na mas mahalaga kaysa sa bangkay. Gayunpaman, sa sandaling iyon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isa pang system notification ang tumunog. Hindi pinatay ni Yezuan ang anumang heaven-reaching beasts, kaya malamang na si Luo-Luo at ang iba pa ang pumatay dito. Hindi mahina ang kakayahan ni Luo-Luo. Sa kabilang banda, si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay immortal. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala ni Yezuan na sila ay kumilos ng mag-isa. Nagpatuloy si Yezuan sa mas malalim na pagpasok sa bundok pagong. Dahil napakaraming mahiwagang espiritong pagong, dapat mayroong isang Harry. Ang haring ito ay malamang na ang maaaring gumawa ng Turtle Spirit Earth Fire. Tinansya ni Yezuan na ang Mysterious Spirit Tortoise King ay nasa immortal level na level 3. Pagkaraan ng ilang sandali, Master, halika na dali. Nakatagpo ako ng level 2 immortal level tortoise. Biglang sabi ni Luo-Luo. Nang marinig ito, agad na sumugod si Yezuan batay sa kanyang kakayahang maramdaman ang pagong. Ang level 2 immortal level Mysterious Spirit Tortoise ay maaaring magkaroon ng Turtle Spirit Earth Fire sa katawan nito. Gayunpaman, nag-o-overthink siya. Ang Mysterious Spirit Tortoise na nakatagpo ni Luo-Luo, si Surian, ay nasa level 2 immortal level. Gayunpaman, wala itong Turtle Spirit Earth Fire sa katawan nito. Mahigit 30 metro ang haba ng Mysterious Spirit Tortoise. Napakalaki nito na parang maliit na bundok. Lumapit si Yezuan sa tabi ni Luo-Luo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang umatake. Ang Mysterious Spirit Tortoise na ito ay maaaring maglabas ng shockwaves kapag bamuka ang bibig nito. Mag-ingat, kailangan natin itong patayin bago ito magtago sa shell nito, sabi ni Yezuan kay Luo-Luo. Sige, tumango si Luo-Luo. Pagkatapos, agad na lumabas ang dalawa. Pagpapalabas ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Ipinagpalit na ni Yezuan ang Burning Sky Peel. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilunsad ang kanyang pinakamalakas na atake. Bagamat makapangyarihan ang Twin Dragon Roar of the Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation, hindi na ito ginamit ni Yezuan nang ang Unparalleled Flaming Dragon Slash ay na-upgrade sa Unparalleled Flaming Dragon Slash. Una, ang pag-atake ay hindi kasing lakas ng Unparalleled Flaming Dragon Slash. Bukod dito, kailangan niyang i-clone ang kanyang sarili. Ang lakas ng pakikipaglaban niya at ng kanyang clone ay mababawasan ng 60%.
Isang malaking gintong apoy na dragon ang umungal. Naramdaman din ng mysterious spirit giant tortoise ang panganib at ibinuka ang dagwang bibig nito. Bang! Isang di nakikitang puwersa ang lumabas at bumangga sa gintong nagninangas na dragon. Biglang nagkaroon ng malakas na shockwave. Kasabay nito, pinabilis ni Luoluo ang kanyang bilis gamit ang 9 Reincarnation Flash. 9 Reincarnation Flash, unang flash. 9 Reincarnation Flash, pangalawang flash. 9 Reincarnation Flash, ikatlong flash. 9 Reincarnation Flash, pang-apat na flash. Nang ika-apat na flash, ang maliit na Luoluo ay dumating na sa tabi ng ulo ng mysterious spirit tortoise. Pagkatapos, ito ang ikalimang flash ng 9 Reincarnation Flash. Swish! Bago pa makapag-react ang mysterious spirit tortoise, nakarinig ito ng malutong na tunog at halos maputol ang leeg nito. Mabuti na lang at hindi ito napatay dahil sa malaking katawan nito. Kung hindi, bumagsak ang ulo nito sa lupa. Hindi sapat ang lakas nito. Si Luoluo ay walang magawa. Ang 9 Flash of Reincarnation ay umasa sa talas ng paggalaw nito sa pag-atake. Gayunpaman, ang Profound Spirit Tortoise ay umasa sa pagtatanggol nito. Hindi man ito nagtago sa kanyang shell, hindi mahina ang kanyang kaliskis at depensa ng laman. Bagamat hindi nito nagawang patayin ang mahiwagang espiritong pagong, sapat na iyon. Si Wei Zhenchen na nasa level 1 ng immortality level ay naging isang napakalaking spike at tumusok sa hangin. Swish! Ang napakalaking spike na ginawa ni Wei Zhenchen ay tumusok sa leeg ng mysterious spirit tortoise mula sa sugat na nilikha ni Luoluo. Ngayon, ang mahiwagang espiritong pagong ay hindi makapagtago kahit na gusto nito. Wei Zhenchen, magaling. Papuri ni Yezuan. Agad niyang inikat ang ulo ng mysterious spirit tortoise at inatake ito sa gilid. Pagpapalabas ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na flaming dragon slash. Isang napakalaking gintong nagninangas na dragon ang tumama sa ulo ng mysterious spirit tortoise mula sa gilid. Kahit na ang mga kaliskis ng mysterious spirit tortoise ay malakas, hindi nito kayang tiisin ang napakataas na temperatura ng apoy. Sa isang iglap, nasunog ang mga kaliskis ng mysterious spirit tortoise at umagos ang dugo na parang ilog. Umuungol, nasa sakit ang mysterious spirit tortoise. Ibinuko nito ang bibig at umungol sa langit. Nagsimula pa itong umatake na may mga shockwaves. Sa kasamaang palad, ang ulo nito ay naayos sa lugar at hindi makagalaw, kaya't ang mga pag-atake nito ay napalampas ng walang pagbubukod. Muli, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at nagpatuloy siya sa pag-atake. Kabanata 1409, Pagpapalabas ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na flaming dragon slash. Hinampas ng isa pang gintong dragon ang ulo ng profound spirit giant tortoise. Sa pagkakataong ito, nasunog ang buong ulo ng pagong. Kahit malakas ang kaliskis nito, hindi naman malakas ang laman at dugo nito. Kapag nabali ang kaliskis nito, ang mahiwagang espiritong pagong ay hindi malalayo sa kamatayan. Sa sandaling iyon, ang utak ng mysterious spirit tortoise ay nasunog sa isang malutong. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos tumunog ang system notification, agad na sumugod si Yezuan at pinanatili ang katawan ng mysterious spirit tortoise. Bagamat hindi pa siya nakakalusot sa immortal level, maaari na niyang patayin ang isang level 2 immortal level powerhouse. Ang pagpatay sa isang level 2 na immortal level na defensive heavenly beast ay wala sa kanya. Ang inaalala niya ay kung makakalusot siya sa depensa ng level 3 mysterious spirit tortoise. Kung hindi niya kaya, mahihirapan siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang dumating sa Turtle Ridge Mountain. Isa itong lalaking nakaitim. May hawak siyang itim na espada sa kanyang kamay. Kahit na siya ay mukhang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay talagang higit sa 1,000 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Himing. Isa siyang level 3 immortal level assassin sa impyerno. Noong una, nagretiro na siya. Gayunpaman, may isang misyon na nagpabagabag sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik. Ang misyon ay upang hulihin si Yezuan sa Tortoise Mountain. Napakabigay ng reward sa paghuli sa isang level 9 Nirvana level brat. Kailangan kong makuha ang brat na ito bago makuha ng iba, sabi ni Himing habang sumusugod siya sa Tortoise Mountain.
Nagkataon na may ilang bakas ng paa sa bakana ng bundok pagong. Tumingin siya at hinabol si Yezuan. Ang mga bakas ng paa ay iniwan ni Yezuan. Sa daan, nakapatay siya ng maraming heavenly beasts. Kaya naman, madali siyang naabutan ni Himing. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Yezuan na siya ay nasa panganib. Hinahanap pa rin niya ang Mysterious Spirit Tortoise King. Marahil ay dahil sa Mysterious Spirit Tortoise, ang Mysterious Spirit Tortoise King na hinahanap niya ay kusang tumalon. Maaaring ang Mysterious Spirit Tortoise King ay anak ng Mysterious Spirit Tortoise King. Tinitigan ni Yezuan ang malabundok na Zuanling Turtle King sa kanyang harapan, at ang kanyang puso ay nanginig. Kapag ang bloodline ng isang tao ay umabot sa Immortal Realm, ang epekto nito ay ganap na maipapakita. Nang mamatay ang anak nito, nalaman agad ng Mysterious Spirit Turtle King na nasa malapit. Ang Profound Spirit Turtle King ay orihinal na natutulog, ngunit pagkamatay ng anak nito, agad itong nagising. Nagkataon lang na nasa malapit ang pumatay sa kanyang anak. Umuungol, walang sinabi ang Zuanling Turtle King. Ibinuko nito ang bibig at nagpasabog ng shockwave kay Yezuan. Hakbang ng anino. Naiwasan ni Yezuan ang shockwave sa isang iglap. Ang shockwave na ito ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Maaaring hatiin ito sa kalahati ang Blood Rock Continent. Kahit natamaan si Yezuan, madudurog siya. Ang Mysterious Spirit Tortoise King ay isang immortal. Realm Level 3 Tian Beast, na 3 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan. Sa makatuwid, kahit na may Eye of Revelation, hindi ito makita ni Yezuan. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng pagpatay dito, malalaman niya kung mayroon itong Turtle Spirit Earth Fire sa katawan nito. Wei Zhenchen, Luo Luo, halika na. Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses at direktang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Naglalagablab na Dragon Slash, 9 Flashes of Reincarnation. Dati, nakaisip sila ng diskarte para harapin ang Mysterious Spirit Tortoise King. Ginamit nila ang diskarteng ito para patayin ang anak ng Mysterious Spirit Tortoise King. Ngayon, parehong diskarte ang ginamit sa Mysterious Spirit Tortoise King. Gayunpaman, hindi nila alam kung gagana ito. Galit na galit ang Mysterious Spirit Tortoise King. Hindi ito umiwas at inunahan ang pag-atake ni Yezuan. Dagandong, ang dambuhalang gintong nagniningas na dragon ay tumama sa ulo ng Mysterious Spirit Tortoise King. Gayunpaman, hinaranggan ito ng kaliskis nito at hindi man lang nasaktan. Ngayon, makumpirma ni Yezuan na ang Turtle Spirit Earth Fire ay nasa katawan ng Mysterious Spirit Tortoise King. Kahit na ito ay isang Immortal Realm Level 3 Mysterious Spirit Tortoise, hindi ito makakaligtas sa Flaming Dragon Slash ni Yezuan. Ngayong hinaranggan na ng Mysterious Spirit Tortoise King ang pag-atake, napatunayan nito na ito ay lumalaban sa apoy. Sa makatuwid, dapat mayroong isang uri ng apoy sa katawan nito. Ito ay hindi ang Thousand Beast Fire kundi ang Turtle Spirit Earth Fire. Haha, sa wakas nahanap ko na. Papatayin na kita. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Kahit na ang Flaming Dragon Slash ay hindi makalusot sa depensa nito, mayroon pa rin siyang ibang mga pamamaraan. Whoosh! Ang Annihilation Slash, na nakatago sa loob ng Matchless Dragon Slash, ay tumama sa mga kaliskis ng Mysterious Spirit Turtle King. Kaagad, nagkaroon ng bisa ang kakayahan ng Annihilation Slash, at ilang piraso ng mga kaliskis ng Mysterious Spirit Turtle King ay nagkawatak-watak. Kahit na ang apoy ay walang silbi, ang Destruction Slash ay kapaki-pakinabang. Sa kasamaang palad, ang Destruction Slash ay hindi maaaring isama sa Destruction Slash. Kung hindi, ang pag-atake ni Yezuan ay magiging napakalakas. Reincarnation Flash, 5th Flash. Inatake din ni Luo Luo ang sugat. Sa isang laslas, lumaki ang sugat. Hindi lang iyon, naging manipis na karayom si Wei Zhenchen at tumagos sa katawan ng Mysterious Spirit Tortoise King. Array, napasigaw sa sakit ang Mysterious Spirit Tortoise King. Bagamat malakas ang panlabas na depensa nito, hindi ganoon kalakas ang panloob na depensa nito. Si Wei Zhenchen, na nasa Immortal Realm Level 1, ay sapat na upang sirain ito. Tila malapit nang matapos ang labanan. Wei Zhenchen ay maaaring magbago sa maraming anyo. Maaari siyang maging isang bundok o isang manipis na karayom. Dahil napakalaki ng Mysterious Spirit Tortoise King,
hindi nito napansin ang manipis na karayom sa katawan nito noong una. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Wei Zhenchen sa katawan nito, bigla itong lumaki at naging sea urchin at nagsimulang tumalon. Biglang napuno ng mga butas ang katawan ng Mysterious Spirit Tortoise King at umagos ang dugo na parang ilog. Nang hindi kinakailangang umatake, ang Mysterious Spirit Tortoise King ay papatayin ni Wei Zhenchen. Aray! Ang Mysterious Spirit Tortoise King ay umungal sa kalangitan. Nanginginig ang katawan nito ngunit wala itong magawa kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang pumasok sa perception range ni Ye Zuan. Immortal Realm Level 3, nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na makakita ng Immortal Realm Level 3 sa Tortoise Mountain. Dumaan lang ba ang taong ito o sadyang para sa kanya ang pinunta niya dito? Kahit na dumaan lang siya, hindi siya basta-basta aalis kapag nakita niyang nahihirapan ang Mysterious Spirit Tortoise King. I don't care who you are. Kung gusto mong mamatay, I don't mind send you on your way. Ipinikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Kasabay nito, inutusan niya si Wei Zhenchen na ilabas ang Tortoise Earth Fire. Hindi nagtagal, ang aura ng Immortal Realm Level 3 ay pumasok sa paningin ni Ye Zuan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na sando. Natagpuan siya, napataas ang kilay ni Black Life nang makita niya si Ye Zuan. Ayon sa paglalarawan ng misyon, si Ye Zuan ay nagkaroon ng maraming panlilinlang. Magaling din siyang mag-disguise. Kasabay nito, maaaring mayroon siyang isang espada na maaaring magbago ng anyo at isang maliit na fox girl. Kabanata 14:10. Oh, mahiwagang espiritu pagunghari. Panipi, tumaas ang kilay ni Black Life. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Ye Zuan na saktan ang Mysterious Spirit Tortoise King na nasa Immortal Level 3. Kung tutuusin, halos hindi na niya masira ang depensa ng Mysterious Spirit Tortoise King. Parang hindi ganoon kadali ang batang ito. Assassin ka ba mula sa underworld? Hindi naiwasang magtanong ni Ye Zuan nang makita niya ang tao. Ayon sa dati niyang karanasan, malamang na isang assassin ang taong ito dahil masyadong malakas ang aura ng mamamatay tao. Tama, I'm here to capture you. Walang itinago ang Black Life. Kung ganun, bakit hindi ka umaatake? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ang Immortal Level 3 ay 3 realm na mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, noong nasa Level 8 Nirvana Realm siya, hindi ba niya sinaktan ang sect leader ng Mysterious Heaven Sect na nasa Level 2 Immortal Level? 3 realms ay wala. Sa kabilang banda, kung si Ye Zuan ay nakapasok sa Immortal Level, ang Black Life ay hindi makakayanan ng higit sa 10 kahit 5 galaw mula kay Ye Zuan. Upang maging ligtas, hiniling ni Ye Zuan kay Wei Zhenchen na maging mas mabilis. Sinulyapan ng Black Life ang Mysterious Spirit Tortoise King at sinabing, nasa Immortal Level 3 na ako. Kung aatakehin ko ang isang Nirvana Realm Junior na katulad mo, masisira nito ang reputasyon ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung susundin mo ako ng maluwag sa loob, baka hayaan kitang mamuhay ng mas magandang buhay. Iniisip niya na kung lalaban si Ye Zuan, puputulan niya ang mga paa ni Ye Zuan at dadalhin siya. Pagkatapos ng lahat, ang misyon ay nangangailangan lamang sa kanya upang mabuhay. Walang tuntunin na nagsasaad na hindi siya maaaring baldado. Cut the crap. Pinutol siya ni Ye Zuan. Bumantong hininga ang Black Life at sinabing, dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang pagkakataong ito, kung gayon ako. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, lumabas si Wei Zhenchen sa katawan ng Mysterious Spirit Tortoise King. Ang liwanag mula sa apoy ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang Turtle Earthly Fire ay nireranggo ng 81 sa Exceptional Fire List. Parang pagong. Kung hindi ibinahagi ni Wei Zhenchen ang Immortal Phoenix Bloodline, natunaw na sana ito ng Turtle Earthly Fire. Nang lumitaw ang Turtle Spirit Earth Fire, maging ang Black Life ay nagulat. Sino ang mag-aakala na ang Zuanling Turtle King na ito ay magkakaroon ng Turtle Spirit Earth Fire? Hindi lamang niya magagawa ang misyon, ngunit makakakuha din siya ng katawan ng Zuanling Turtle King. Pinakamahalaga, makakakuha din siya ng Turtle Spirit Earth Fire. Napakalaking swerte. Gayunpaman, sa ilalim ng matako na mata ni Black Ming, ipinadala ni Wei Zhenchen ang Turtle Spirit Earth Fire kay Ye Zuan.
Bahagyang ibinaba ni Yezuan ang mga sulok ng kanyang bibig at binawi ang turtle. Spirit Earth Fire, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng turtle Spirit Earth Fire, at ibabalik kita sa Netherworld sa isang piraso. Sabi ulit ng Black Life. Ang mga eksperto ay may sariling pagmamalaki, at ang paghiling sa kanya na gumawa ng isang hakbang laban sa isang ikasyam na antas ng Rebirth Stage Junior ay talagang isang bahagyang pagkawala ng mukha. Kung gusto mo ang Turtle Earth Fire, halika at kunin mo ito. Nakangiting sabi ni Yezuan. Ang puso ng Zuanling Turtle King ay dinurog na ni Wei Zhenchen. Sa madaling salita, patay na ito at hindi na nagbabanta kay Yezuan. Ngayong nakuha na ni Yezuan ang Turtle Spirit Earth Fire, malapit na siyang makalusot sa Immortality Stage. Gayunpaman, itinago lamang ni Yezuan ang Turtle Spirit Earth Fire sa Devouring Space at hindi niya sinadyang lumunin ito. Sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim, siya ay isang ikasyam na antas ng Nirvana Stage Martial Artist, at walang dapat ikatakot. Gayunpaman, kung bigla siyang nakapasok sa Immortality Stage, iba ang mangyayari. Bata, binigyan kita ng 2 pagkakataon, ngunit hindi mo sila pinahalagahan. Dahil iyon ang kaso, maaari ko lamang ibaba ang aking sarili at atakihin ka. Kumislap ang mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim, at sa isang iglap, ang bilis niyang sumabog. Bilang isang assassin, ang bilis ay napakahalaga. Gayunpaman, dahil masyadong mababa ang level ni Yezuan, hindi niya kailangang maglunsad ng sneak attack. Gayunpaman, hindi niya akalain na kanina pa siya hinihintay ni Yezuan na umatake. Ding! Nilamon ng host ang Turtle Spirit Earth Fire. Ding! Nakapasok na ang host sa unang antas ng Immortality Stage. Ding! Nakumpleto na ng host ang espesyal na level up na misyon. Ang Eye of Destruction ay na-upgrade na sa isang Passive Destruction. Ang 3 system notification na ito ay nagulat kay Yezuan. Ang Eye of Destruction ay talagang na-upgrade sa isang Passive Destruction. Bago ang mata ng pagkasira, ang mata ng kaluwalhatian ay naging passive na kaluwalhatian. Kapag kailangan ni Yezuan na gamitin ito, kailangan lang niyang i-activate ito. Ngayon, ang Eye of Destruction ay naging Passive Destruction din. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga pag-atake mula ngayon ay magkakaroon ng Destruction Effect. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Immortality Stage. Ding! Nakalusot si Luo Luo. Kasalukuyang nasa unang antas ng Immortality Stage. Ding! Nakalusot na ang Devil Tree Battle Soldier. Kasalukuyang nasa unang antas ng Immortality Stage. Dati, ang 3 target ni Yezuan ay naipit sa ikasyam na antas ng Nirvana Stage dahil sa kanyang antas. Nang maglaon, minsang nalagpasan ni Wei Zhenchen ang mga tanikala at maaaring ma-upgrade sa unang antas ng Immortality Stage. Ngayon, sa pagpasok ni Yezuan sa Immortality Stage, ang kadena na ito ay sa wakas ay naputol. Ikaw ay patay na karne. Namilog ang mga mata ni Yezuan nang bigla siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Isang malaking gintong nagniningas na dragon ang biglang lumitaw at umungal patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Matapos matanggap ang gantimpala, direktang inactivate ni Yezuan ang Annihilation Passive. Ngayon, ang kanyang tunay na enerhiya ay nagkaroon ng epekto ng paglipol. Ang Destruction Effect ay talagang disintegration. Maaari nitong masira ang pisikal na katawan at true chi. Nangangahulugan ito na ang Unparalleled Flaming Dragon Slash ay mas malakas. Hindi lamang iyon, pagkatapos na makapasok sa Immortality Stage, ang haba ng buhay ni Yezuan ay tumaas sa 1,000 taon. Para sa pag-ataking ito, sinunog niya ang 10 taon ng kanyang buhay upang palakasin ang kanyang true chi. Bilang karagdagan sa Sword God Bloodline, ang Immortal Phoenix Bloodline, ang Burning Sky Peel, at ang Turtle Spirit Earth Fire, ang kapangyarihan ng pag-ataking ito ay hindi pangkaraniwan. Ano? Laking gulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Naramdaman niya ang kapangyarihan nitong Golden Flaming Dragon. Napakalakas nito, kahit siya ay hindi niya ito mailabas. Paano ito natutunan ni Yezuan? Gayunpaman, tulad ng kanyang pagkabigla, ang gintong nagniningas na dragon ay nilamon na siya.
Pagkatapos, tumunog ang isang notification ng system. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Instant kill. Ang immortal level 3 middle-aged na lalaking nakaitim ay agad na pinatay ni Yezuan. Siyempre, ito rin ang may kasalanan ng middle-aged man in black sa pagiging pabaya. Bukod pa rito, ang biglaang tagumpay ni Yezuan sa immortality stage ay lampas din sa kanyang inaasahan, na humantong sa gulo na ito. Damn, it's so powerful. It's at least 10 times stronger than before. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Ang destruction effect, kasama ang true chi mula sa pagsunog ng habang buhay ng isang tao, ay naging sanhi ng pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim nang hindi nag-iiwan ng bangkay. Sa kabutihang palad, binalot na ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng itim na Cosmos Ring kasama ang All Creations Force nang lumunin siya ng gintong nagninangas na dragon. Kung hindi, ang singsing ay nawasak. Wow, young master! Ang lakas mo ay bumuti ng husto. Luho-luho lumutang mula sa malayo at sinabi sa gulat. Oo naman.